Hello guys, welcome sa RJ's Farm. Mulberry update muna tayo. Medyo natagalan tayo bago mag-vlog. Naging busy tayo ngayong Holy Week. Kakatapos lang nating magpa-pick nung Holy Week. Almost yung 45 na trees natin na namunga nun ay halos isang linggo lang nilang pinik dahil sa dami ng taong pumunta dahil bakasyon. Mabilis na ubos yung mga mulberry natin. So maraming salamat nga pala sa mga nagpunta noong Holy Week. Di natin din na naman expect na ganun kadaming makikipik. Kaya mabilis na ubos yung ating 45 trees na mulberry may mga bunga. Yan. Pero may mga natira pang konti. Ayan, yung mga na hindi nila nakuha dati na red tapos pahinog ngayon. Ang ginagawa natin ngayon, hinaharvest na natin at gagawin nating mulberry jam. Ay, may mga paunti-unti pa. Pero hindi na natin sila pwedeng ipa-pick and pay kasi hindi nila masusulit yung babayaran nila pag nag-pick sila. So, ang gusto natin dito, pag nag-pick dito talagang busog sila sa mulberry. Yan. Ito yung mga na-pick nating mulberry dati, yung 45 trees. And then yung 45 sa kabila, nakapahinga muna na natapos ito nung March 10. Halos magwa 1 month na silang nakapahinga. Itatry na natin silang i-prune yan mga sa kalagitnaan ng April. Kasi ayan, may signs na malapit na sila magbunga ulit. Naninilaw na yung mga dahon nila. Ayan. And then ito palang mga tinanim natin na mulberry na 60 na puno noong 4 months ago. Noong nakaraang last 2 weeks, nagtry ako mag-test prune. So eto sila. Namunga naman sila. Ayan, may bunga na siyang nilalabas. So ang gagawin natin, habang mainit ang panahon, nag-prune na tayo. Ayan, pinrune natin itong mga to. Susubukan na natin silang i-prune. Pero ititira natin yung taas nila. Ayan. Titira natin itong bandang taas nila. Pero pinutol na natin yan. Ay, nakaano na sila. Pinutol natin sila ng almost 4 feet ang taas. Ito hindi pa eh. Yan. Almost 4 feet ang taas. Tsaka natin pinrune. Test prune lang muna. Ayan. So may mga bunga na sa nilalabas din. Ayan. Ito marami din. So tinitake natin ang advantage ng init para magbunga sila agad. Ayan. Ito mga to. All in all, mga 4 na rows, tig 15, 16 na trees to. Para isasabay doon. Ayan, makikita naman natin na pwede na silang i-prune. Kasi, ayan, pag hawak mo to, kung saan nalalaglag. Ayan o. Saka to. O, nalalaglag siya agad. Ibig sabihin, malapit na sila mag-prune. Yung iba rito, may mga bunga ng pahinog. Kaya natin to ipo-prune kasi para gumanda siya. Maglabas siya ng maraming sanga. Kasi kung mapapansin natin, 4 na sanga lang siya. 4 na sanga. So kailangan natin i-prune para maglabas siya rito na sanga. Mas maraming sanga, mas maraming buds, mas maraming bunga. So yan ang update natin sa ating mga mulberry. Mamaya i-update natin yung sa mga ubas naman natin. So ayan na guys, si Tatang nililinis na itong mga mulberry natin na katatapos lang magbunga. Kasi ipiprepare na natin sila sa pruning nila. So pagkatapos niya nilisan to, lalagyan natin ng konting abono or pataba para makondisin sila. So mga after 2 weeks ton or exactly 15 days, ipuprune na natin sila para makapagbunga na uli sila. So medyo kukunti lang yung damo ngayon kasi dahil tag-init. And then nung inopen natin ito sa public, inaapakan nila, hindi masyadong tumubo yung damo. So nakontrol sila ng mga taong dumadaan. So kukunti lang yung grass cutter niyan, and then konting patubig na rin or ani muna natin to.
magbubungkal muna tayo ng konti sa lupa dito para medyo maging loose yung lupa, para pag nilagyan ng abono saka pinatubigan, hindi aagos lang yung tubig, manunuot siya sa ilalim ng mulberry. So ayan to, tapos itong isa rin yan na grass cutter na rin, and then update muna tayo sa ubas. So dito na tayo sa ating mga ubas na Brazilian. Almost lampas na 90 days sila. Hinog na sila. Ayan, nag golden yellow na sila, and then parang nagiging transparent na rin. Kaya na mga to. Ayan. So, pwede na silang i-harvest. Ayan, so i-open natin sa public to. Mga pili lang ng mga public ang makakapagtupik nito kasi medyo hindi pa talaga sila 100% na quality. So, pwede na rin to sa mga hindi maselan. Yan. Yan, medyo marami-rami din sila. Then, itong mga medyo maganda naman pala yung quality ng mga binalutan natin. Yan. Wala silang batik. So, sa susunod, babalutan na natin lahat yan. Pero hinog na sila. Masarap sila. Matamis. Dahil sagad sila sa araw. Yan ito. So by Saturday siguro, pwede na natin silang ipapik sa people. Sa madla. Ayan. Yung iba kasi sobrang ano na yun. Ayun, lambot na nila. Nagiging pasas na sila. So ang gusto kasi nila matamis eh. Ang Brazilian kasi pag nakasagad sa araw yan, ng paghinog nila, matamis na matamis. Ito. Marami pa rin naman tala. Pati pa yung nando sa kabila dun. Nasunog to. Sunog. So marami naninira ngayon kasi hindi na natin sila in-spray kasi nag-harvest yung palay dito sa kabila, lumipat yung mga naninira. So hindi na natin muna sila in-spray ng insecticide kasi saka hindi na natin sila in-spray ng fungicide kasi ipapaharvest na rin natin sila. Ayan. Nagkaroon din uli sila ng flower, ayan, dahil sa biglang umulan, tapos mataas sa moisture, naglabas uli sila ng bulaklak. Ayan. Tapos nga pala, update sa mga Arcadia natin na nakagraph. So ito sila. So almost isang dangkal na sila. Ito isang dangkal. Ito palabas pa lang. So may mga mahuhulit mauuna. Yan, ito nakaano na siya. Nakalabas na rin. Ito, palabas pa rin. Siguro mga 2 days pa. Tapos ito, mas matangkad siya. Ito. Sandang kalahati na siya. So wala na putol para gawa na tayo ng cordon na dalawa. Ito, okay na rin. Ito, okay na rin. This one. Tapos pala ito pala, tinanggal na natin, sinampol na natin na tanggalin na yung mga katawba. Putulin yung taas ng katawba. Buti naman at natuyo siya kasi biglang umuulan ngayon kaya nahirap magputol, baka magtubig basa pa sa gitna. So ito almost 2 dangkal na siya. So puputulin natin dyan dito para maglabas na ng cordon. Ito pa, palabas lang siya. Ito, maganda na rin. Nasa na rin, nasa taas na ng balag. And medyo nagkakalos na sa loob. Ayun. Kita mo yung kalos na sa loob. Ayun to. Pati to. Ito pa. Sorry to, yung 15. Nasa 13 yung mga successful graft siguro. 15. Tapos may ano lang. Paano pa yung iba? Palabas. So antay-antay muna tayo. Almost na sila 1 month. Yan. After 1 month ganyan sila. Medyo yung natin sa Baikonur, medyo wala kasi tayong makuha magandang sign sa Baikonur. Pero itong big graft natin. Yan, cleft graft. Yan, tumubo na siya yung Baikonur. Tsaka ito, mahina kasi tumubo yung Baikonur natin.
Ito, Baikonur din to. Ito, wala siya. Wala. Deads. Dito kaya meron pa. Ito, palabas pa lang siya. So tatry na natin ulit mag-graph. Kukuha na lang tayo ng dito, ito. Naghahanap kasi tayo ng magandang material mga to. Ito magandang material to, puputol na tayo dito. Ay magpa-flower na rin yung mga Baikonur natin. Lalabas. Ay na mga to. Na sa ulan. Ito. Nagpa-flower sila pero hindi pa natin sila totally pinuprune kasi pinapagulang lang natin tong mga mother plant natin kasi kukuha tayo ng mga sayon dito at i-convert natin dito sa ating mga katawba. So itong katawba dito 15 tatry natin gawing Baikonur lahat, and then kung saan yung magandang variety dito ikakataw ba natin ay Baikonur ba natin lahat or ano. Pero dito sa mga Brazilian magtitira tayo ng dito mga 30 na Brazilian, kahit medyo maliliit sila tsaka madaling magbatik. At least marami silang option yung mga tao, mga nagpipik. So i-open natin siguro ang Pick and Pay dito by Sabado. Then yun lang muna ang update natin sa ating farm. Maraming salamat.